Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence na ko po. Para yatang galit si Franz Castro sa achievement ng DepEd na nagkaroon ng 2,201 new classrooms na backlog nila. Na sabi ni Castro na backlog yan na 165,000 daw dapat kailangan ipagawa yan ni VP Sara Duterte. Wow, nawalan nga ng confidential funds tapos papagawa mo Castro. Ito constructing 2,201 new classrooms in 2023 is nothing to brag. Hindi pwede ipanghambog daw ni Sara Duterte. If the actual classroom shortage in the country is nearly 75 times the figure, says House Deputy Minority Leader, ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. Ikaw Castro, di ba ACT Teacher Party List ka? Ano bang nagawa mong pwedeng proposal na bigyang diin ang edukasyon ng ating bansa? Baka pwede kang gumawa ng proposal para mapabilis ang paggawa ng ng classroom natin. Bakit ikaw pa yung tawag dito? Ikaw pa yung nag-question ng confidential funds for DepEd. Dapat sana mahal mo ang DepEd kasi ang puso mo ay para sa mga guro at mag-aaral. Pero ikaw pa yung unang nag-question sa confidential funds ni VP Sara Duterte sa DepEd. Naku po, ito pa Sabi ni Castro, constructing 2,201 new classrooms in 2023, hindi pwede maging hambog si VP Sara Duterte. Sabi niya, ang DepEd mismo ang nag-target na mga 5,000 to 6,000 ang mga silid-aralan na maipapagawa nitong 2023. December 31 na, pero 2,201 lang ang nagawa. Niwala sa kalahati ng sarili nilang target, tapos may gana pang ipagmalaki na magandang accomplishment daw ito. Napakababa naman ang standard ng kalihim ng DepEd. So sabi ni Castro, ang target for this 2023 is 5,000 to 6,000. Ano ba nangyari, Castro? Diba? Kayo ang nagpatanggal ng confidential funds. Kayo ang nagpatanggal ng funds for DepEd. Tapos sabi ni Castro, hindi nga nakalahati yung napagawa ng VP Sara Duterte. Ito ba yung magandang accomplishment ng ating VP bilang DepEd Secretary? Para yatang natatawa si Castro. Para yatang sabi niya, walang nagawa yung VP nyo. At least na lang merong nagawang itong 2,201 classroom. Hindi naman puro classroom lang ang inatupag ni VP Sara Duterte. Diba? May matatag program si VP Sara Duterte. Don't tell me program lang yan. Walang mga dapat pagagastuhan. Diba? Sabi pa ni Castro, as the Alliance of Concerned Teachers ACT Philippines pointed out, the gravity of classroom crisis necessitates a more ambitious and long-term plan. Only through constructing 50,000 classrooms every year, we can improve the learning conditions and remove major roadblocks to education recovery. Paano naman kung puro lang classroom tapos kulang ang mga guro? Paano lang kung puro classroom tapos kulang ang mga libro? Paano na lang kung puro classroom tapos konti lang mag-aaral? Kasi walang mapapaaral o kulang sa pera yung mga parents, di ba? Ganun kasimple lang mga kabibig. Castro also further said it's baseless claim that constructing 50,000 classrooms per year is impossible since DepEd was able to build 100,136 classrooms for 3 years from 2014 to 2016. From 2014 to 2018, the budget allocations for classroom construction range from 31 billion to 109 billion yearly. It has been done and can be done again if only the current administration were sincere in addressing the classroom crisis as well as the bigger learning crisis. So yun hindi proud. Tapos sabi ni Castro, hambog lang yan. Pero yung ipinagawa ni Sara, yan? Kulang yan. Hindi pa nakapagkalahati yan. Kaya dapat ang ipapatayo niya with last year, 5,000 to 6,000 dapat sila araran. Pero hindi kalahati si VP Sara Duterte. Anong klaseng kalihim yan? Yan. Ang tawag dito, ang reaksyon ni Franz Castro tungkol sa naipatayong classroom ni VP Sara Duterte sa kanyang pamumuno sa DepEd. On the other hand naman mga kabibig, ay happy din si VP Sara Duterte kasi talagang ang DepEd
expresses its deepest gratitude to the Government Service Insurance System or GSIS kung saan including the Bureau of Treasury for providing insurance coverage for our public school buildings. Naalala nyo, panahon ng Odette, panahon ng mga bagyo, sunog, ang tagal maipagawa ulit or tawag dito, maipakonstruct ulit ang mga classroom kasi walang insurance. Sabi na iba, kailangan ba talaga yung kabibig, mga insurance? Oo, di ba? We're prone to earthquake. Tapos mga bagyo. Ang tagal, yung mga bata, nandun sila sa gym nag-aaral o di kaya walang klase. It's because wala silang classroom. So maganda yung ginawa ni BP Sara Duterte na in case of emergencies, mga sunog, mga bagyo, at least insured ang mga classroom. Through the GSIS-BTR collaboration under National Indemnity Insurance Program, NIIP, DepEd has secured critical assistance in the provision of a comprehensive insurance protection for public school buildings. Maganda to. Through this initiative, public school nationwide will be covered from the perils brought about by fire, lightning, and natural catastrophes for 1 year effective January 1, 2024. So every year, baka i-renew ito. Maganda naman. The year 2024 truly brings renewed hope to our vision of matatag nation with the support of a whole of nation approach. We continue to strive for quality basic education that every Filipino learners deserves. Thank you. And I do agree with this insurance coverage sa public school building. Diba? Kailangan din. Hindi naman pwedeng pampapatayon tayo ng classroom building tapos pagbabagyo, wala, sira. Goodbye. So, request ulit tayo ng budget. Ay, maganda kung masira ang building, agad may insurance o agad-agad makapagtayo ulit, di ba? Maganda naman, di ba? Yung mga building yan, mga businessman, iba nga, pag masunog, agad-agad, makaklaim sila ng insurance, agad-agad, magpapatayo ulit ng bagong building. Ganun lang. Dapat ang, ano ba? Maganda ito mungkahi ng DepEd talaga. Maganda ito. Well, marami naman nagsabi na maganda ang plano ni VP Sara Duterte at nakikita nila na gumaganda ang Department of Education ngayon sa pamumuno ni VP Sara Duterte. Sabi ng iba, oo nga Castro, hindi nakalahati ang classroom na ipatayo ni VP. At least merong naipatayo kaysa ninakaw ang pera. Nako, 125 confidential funds. Nasaan na ba Sara Duterte? Ilabas ang resibo. Marami pa rin taong hindi naka-move on sa 125 million confidential funds. Pero yung 100 million ni Franz Castro na hindi niya alam, naka-receive siya ng 100 million pero hindi niya alam kung 100 million ba ang kaya na-receive. Di ba? Kaloka talaga to si Franz Castro. So, yun na lang mga kabibigyan nga rin, Ladies Silbag-Libag for the day. Ano ang inyong komento tungkol dito na hindi happy si Franz Castro at wag maging hambugera si VP Sara Duterte sa classroom na kanyang naipatayo. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.